today mga langga, our topic for today is about the third law of exponents. So ito yung ating pangatlong law ng exponents natin. So we have the quantity of a times b with the exponent of m is equal to a with the exponent of m times b with the exponent of m. So, itong mga base natin na a at saka b at saka ang ating exponent na m, yan ay mga real numbers yan mga langga. We have here an example mga langga. We have the quantity of x times y with the exponent of 4. So, dito sa example natin, ang a natin, equivalent ng a natin ay yung x. Tapos, yung equivalent ng b natin ay ito yung y. Tapos, yung m natin, is equivalent nito is 4. So, ang gagawin natin, distribute lang natin yung 4 sa bawat variable sa loob. So, ito yung a natin. So, ang a natin is yung x. Tapos, ang m natin, 4 yung m natin. Tapos, yung b natin is yung y. Tapos, yung m natin is 4. So, ganyan lang. Yung exponent natin ay i-distribute natin sa bawat variable sa loob ng parentheses. We have here another example, the quantity of 3a with the exponent of 2. So, ang gagawin natin, so, ito naman yung a natin, yung 3, tapos yung b natin is yung a. So, papalitan lang natin yung mga variable natin sa given. So, yung a natin is 3. So, yung m natin is 2. Tapos, yung b natin is ito yung a. Tapos, yung m natin is yung 2. Tapos, ito yung 3 squared natin ay equivalent yan is 3 times 3. I-multiply natin to 2 times. Kaya, 3 times 3 is 9. A squared. So, this is our final answer. Next example mga langga, we have the quantity of u squared b cubed with exponent of 4. So, yung a natin is u squared. Tapos, yung b natin, b cubed. So, yung m natin is yung 4. So, isulat na natin ano yung am natin. Ang am natin ay u squared. U squared. Tapos, ang m natin is 4. Ayan. Tapos, yung letter B natin is yung V. Tapos, with exponent of 3. Tapos, yung M natin, 4. So, ang kasunod natin gawin mga langga, ikopyahin lang natin yung base natin na U. Tapos, ang exponent natin na 2 at saka 4, ipag-multiply natin. So, 2 times 4 is equal to 8. 8. Tapos, yung V natin, kopyahin lang din natin yung V. Tapos, yung exponent natin, pag-multiply natin, 3 times 4. So, 3 times 4 is 12. So, this is our final answer. Okay, mga langga, kapag ganito ang example natin, the quantity of 2x with exponent of 6, y squared, z, with exponent of 5. So, ang gagawin natin, lahat ng mga expression dito sa loob ay distribute sa bawat isa yung exponent natin. So, ang 2 magiging 2 with exponent of 5. Tapos, ang x natin, dahil may exponent ito, tsaka ito, sa second law of the exponent, ipag-multiply natin yan. So,
6 times 5 is 30. So, anuhin na muna natin. Isa-isahin muna natin. 6 times 5. Tapos, yung y natin, isa-isahin na muna natin. Yung i-apply natin yung second law of exponent. 2 times 5. So, ito muna yung gagawin natin. Tapos, yung z with the exponent of 5. Tapos, ngayon, bring down natin 2 to the 5th is equal to, kapag 2 to the 5th, i-multiply mo yung 2 5 times. So, 2 times 2 times 2 times 2 hanggang umabot ka ng 5. Kapag umabot ka na ng 5, yan ay 32. 2 to the 5th is equal to 32. Tapos, yung x mo, dito, kukopyahin lang. 6 times 5 is 30. Tapos, yung y natin, 2 times 5 is 10. Tapos, bring down z 5. So, this is our final answer. So, balikan lang natin tong dito mga langga. Ito ay ang second law of exponent natin. Kaya pinag-multiply natin yung exponent sa loob at saka sa labas. Kaya nagiging 8 yan. At yung v natin, pinag-multiply natin yung 3 at saka 4. So, ito ay mula sa second law of exponents. Itong, dito. Sagot natin dito bago tayo makuha ang final answer. So, ito lamang po ang ating tutorial for now. Thank you for watching. Bye!